kabila ng halos sunod-sunod na kilos protesta, tuloy na tuloy pa rin ang all-time high power rate hike o dagdag singil sa kuryente. Aabot sa 4 na piso ang dagdag presyo na kokolektahin kada kilowatt hour sa loob ng 3 buwan. Dahil dito hindi malayong magtaas din ng presyo ang ilang bilihin ayon sa isang grupo ng mga negosyante. Samantala, iniutos ni Pangulong Noynoy Aquino na pag-aralan ang posibilidad na magamit ang Malampaya Funds bilang subsidy sa dagdag singil. May report si Julius Segovia. Sa pagsasaboy ng pintura sa ilang sangay ng Meralco, dinaan ng mga rallyista ang kanilang pagdismaya sa all-time high power rate hike. Maging ang opisina ng ERC o Energy Regulatory Commission sa Ortigas, kinalampag ng mga militante at tinangkapang lusubin. Iisa ang hinaing ng mga nagkilos protesta. Sa kalagayan ng bayan ay nahaharap sa isang napakalaking disaster. Pero walang nagawa ang kanilang pag-iingay. Tuloy na kasi ang dagdag singil ng Meralco. Ang unang naibalitang 3 pesos and 44 centavos na power rate hike, nasa 4 pesos and 15 centavos na dahil sa buwis at iba pang bayaring gaya ng system loss. Sa inaprobahang mekanismo, pautay-utay na sisingilin ng Meralco ang higit 4 na piso kada kilowatt hour na dagdag singil sa loob ng 3 buwan. Ngayong Disyembre, 2 pesos and 41 centavos per kilowatt hour ang taas singil. Walang rate hike sa Enero kung kailan mataas na raw ang generation charge. Kaya sa Pebrero na ang ikalawang bugso ng dagdag singil na 1 peso and 21 centavos kada kilowatt hour. Huling dagdag ang 53 centavos na sa Marso ipatutupad. Sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan o mga customer na may ilang gamit gaya ng TV, radyo, ventilador at ilang piraso ng ilaw pero walang aircon, aabot sa 482 pesos ang dagdag singil ngayong Disyembre. Sa loob ng 3 buwan, 830 pesos ang kabuang dagdag singil sa kanilang electric bill. Ang mga bahay na de-aircon naman, na umaabot sa 400 kilowatt hour o higit pa kada buwan ng konsumo ng kuryente, 964 pesos ang dagdag singil ngayong Disyembre. Sa pagtatapos ng staggered payment, higit 1,600 ang kabuang taas singil. Gustuhin man daw ng ERC na palawigin pa ng ilang buwan ang pagbabayad ng mga consumer para hindi masyadong mabigat sa bulsa, pero baka lalo lang daw mahirapan ng taong bayan kalaunan dahil sa tubo mula sa perang ipaluluwal ng Meralco. Aabot daw sa 3 bilyong piso ang aabonohang pera ng Meralco para mabayaran ng kuryenteng kinuha mula sa mga power generator. Ipapasa rin ito sa mga consumer, pero kailangan pa raw munang aprubahan ng komisyon. Kung pwede kasi din na pagkapapahabain mo and malaki yung or may interest kang i-allow na babayaran din ng consumer, tapos minunat mo if in the next months yung prices will continue to remain stable na mababa. Nagtaas ang presyo ng kuryente sa merkado dahil sa maintenance shutdown ng Malampaya Natural Gas Field na sinabayan ng power outages ng ibang mga planta. Pinaiimbestigahan na ng Department of Energy kung may sabwatan ng mga power plant, kaya sabay-sabay nagtigil operasyon. Pero ang Meralco, hindi kumbinsido sa hinala ng DOE. Wala ho pa kaming basehan na para pagdudahan ng good faith ng mga generators. We operate on the basis of good faith. Ano't ano pa ang sabihin, apektado naman tayong lahat ng power rate hike. Maging ang sektor ng mga negosyante, umaaray na rin. Hindi raw malayo magkaroon ng domino effect ang taas singil ng kuryente sa presyo ng mga bilihin. Lalo pat hanggang 40% ng production cost ay kuryente. Dahil sa taas ang cost of production, tataas din ang benta. And then tataas din ang presyo ng bilihin. Iniutos na ni Pangulong Noynoy Aquino ang pag-aaral sa posibilidad ng paggamit ng Malampaya Funds bilang subsidy sa dagdag singil sa kuryente. Ang hirap mag-speculate, no? Dahil yung, if I say yes, kagad, yung maraming public funds yung Malampaya, accounting of the same, pag masyadong diffuse yung pag-i-implement ito, baka mahirapan tayo sa liquidation, etc. So that has to be studied exactly how it can cushion. Pero para kay dating Budget Secretary Benjamin Jokno, illegal daw na gamitin ng gobyerno ang Malampaya Fund bilang subsidy. Dapat yung fund, yung Malampaya Fund, ay gagamitin sa energy resource development
So ang tanong doon, halimbawa kung magbibigay ka ng subsidy, yung ba ay sang-ayon doon sa purpose na yon? I think it's more like energy using rather than energy resource development. Julio Segovia, GMA News.